Magandang gabi po sa lahat at inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat para po sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa gabing ito, amin pong hinihingi ang iyong gabay at patnubay sa amin pong pag-aaral mula po sa iyong salita. Hinihingi po namin, Panginoon, ang presensya ng iyong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng patuloy na unawa sa amin pong pagbabasa mula sa iyong pong mga salita. At nawa, Ama, maging iyong lingkod, ikaw po ang siyang manguna, mamahala at magbuka ng aking mga labi na siyang maging pagpapala sa bawat isa sa amin. At dalahin ko po, Panginoon, naway patuloy na mag-ingat sa amin pong mga kapatiran, patungo po dito sa aming iglesia. At maging sa mga nasa kanilang tahanan, bigyan sila, Panginoon, ng unawa at patuloy na biyaya na kanilang masumpungan mula po sa iyong salita ang kanilang pong mga pangailangang espiritual. Lahat pong ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pong pag-awit. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Wednesday worship service. Para sa ating unang awitin, Standing on the Promises of God. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that I cannot fail. When the howling storm of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fail. Listening every moment to the Spirit's call. Resting on the Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Para sa ating susunod na awitin, Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abide with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to try and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the sky, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When in fellowship sweet
We will sit at His feet, or we'll walk by His side in our way. When He says He will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po'y magkamustahan sa isa't isa. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Yan ang buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung sila mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Mari na pong magsiupo ang lahat para sa ating mga announcement and reminders. Every Wednesday po, 7 p.m. ang ating midweek service and prayer meeting. Dito po sa ating church auditorium, and also live po tayo sa Facebook or live stream. Sunday worship service starts at 9 a.m. So maaga po tayo. Dito po sa ating church auditorium, and also live stream din po tayo sa ating Facebook. Sunday worship theme, sa Sunday po yan, August 4, ang pagpapahalaga sa pamilya. Yan po ang topic po natin. Matatagpuan po yan sa unang Timoteo 5:8. At ang ating Adult Sunday School class, every 3 p.m. po ng hapon, dyan po sa may Begonia Room. At ang ating Goyi Cubao, weekly activities Bible study every Wednesday and Saturday. At ang ating tracts distribution every Saturday. BKBC every Saturday po yan. Home Bible study for 5 families sa San Mateo po, Rizal, every Thursday. Home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service, diyan po yan sa Camarin, Caloocan City every Friday. Ang ating worship service sa Taytay Rizal every Saturday po. Ganon din po, every last Sunday of the month ang ating Lord's Supper after adult Sunday school class. At ang ating special mission gift giving every last Sunday of the month. At sa darating po na August 4, ayan po, sa linggo na po yan, ang ating Youth Sunday. Para sa ating susunod na awitin, naanyahan ko pong tumayo po ang lahat. How wonderful Savior is Jesus my Lord. How wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows should righteously lay. He hideth my life in
the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior, Jesus my Lord, He taketh my burden away. He holdeth me up and shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessing each moment that crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, all glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness and crowned I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Maaari na pong maupo ang lahat. Tawagin po natin si Deacon Conrado Castillo para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At pasalamat po tayo. Meron po tayong panauhin na isang misyonaryo. Mula po siya sa the Democratic Republic of the Congo, si Dil Lenge. Okay, sa ating pong pag-aaral, salita ng Panginoon, ang ating pong paksa sa gabing ito ay iniingatan at ililigtas ng Diyos. Iniingatan at ililigtas ng Diyos. At ating pong babasahin ang tatlong talata sa Isaiah chapter 46, Isaiah chapter 46, verse 3 to 5. At inaanyayahan ko rin po kayo na magsitain lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon.
Isaiah chapter 46, verse 3 to 5. Okay, sabay-sabay po nating basahin ang mga tatlong talatang yan. Handa, basa. Inyong dinggin ako, o sangbayan ni Jacob, at lahat na nanlalabi sa sangbayanan ni Israel, na kinalong ko mula sa tiyan, nadala mula sa bahay bata. Verse 4, at hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin. Oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Verse 5, kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Muli po tayo humingi ng gabay sa Panginoon sa panalangin. Ama, muli sa iyo po namin tinatagubilin ang mga salita na amin pong nabasa sa gabing ito mula po sa Isaiah chapter 46, verse 3 to verse 5. Dalangin po namin na naway ito'y magbigay sa amin na patuloy na kalakasan at patuloy na unawa na kami, Panginoon, ay iyong iniingatan at patuloy na ililigtas samantalang kami ay gumaganap ng iyong pong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, maging ang amin pong mga kapatiran o mga tao naroon sa kanilang mga tahanan, nanonood at nakikinig na iyong pong salita. Pagpalain mo, Panginoon, kami at patuloy na ikaw ang maitaas at malulahati sa aming kalagitnaan. Ang lahat pong ito ay aking dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magsipo na po tayong lahat. Iniingatan at ililigtas ng Diyos. At dito po sa ating pong binasa, ito po yung pangako ng Panginoon sa mga Israelita. At natatandaan niyo siguro yung nakaraang preaching ko, ang aking namang paksa, yung pagtitiwala doon sa pangako ng Diyos. Doon kay Abraham. Kay Abraham? Ngayon, sa Israelita po tayo, bagamat ika nga ito ay para sa mga Israelita, ay meron pong aplikasyon na makukuha po tayo bilang mga anak ng Diyos. At ito po ay pangako na maging tayo ay ingatan ng Panginoon. Di ba sa Hebrew, sabi gano'n, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man. Kaya panghawakan po natin ang mga pangako. At tingnan po natin ang mga susunod na ating pong pag-aaral. At bali, tatlong bahagi po ang aking lesson, lesson itong ating paksa, itong ating points, At dito po ay ating pong lubos na makita, maunawaan ang higit na pangako ng Diyos noon, ngayon at sa mga darating, na ating pong itong mapangahawakan hanggang sa huling sandali ng ating buhay. At isa pong isang pangyayari, na isang mananampalataya ay kausap ang isang debotong Katoliko, Siyempre, alam naman natin ang Katoliko, meron silang mga idolatry, mga Diyos-Diyosan, At sabi sa kanya, kasi kaibigan sila, nagkausap silang ganyan, kakilala, lubos. At sabi sa kanya, alam mo ba? Sabi sa kanyang gano'n nung deboto na Katoliko, na nakakaawa kayo, sabing gano'n. Bakit? Kasi kayo, sumasamba kayo sa wala, sabing gano'n, Samantalang kami, hindi lamang namin nakikita yung aming sinasamba, nahihipo pa namin. At sabi naman nung Kristiyano, alam mo, bagamat hindi namin nakikita ang aming Diyos at hindi namin nahihipo, ngunit siya ang nakakakita at humahawak sa akin. At tingnan po natin, kasi galing tayo sa malaking simbahan, at yun yung ating nakagisnan. At maging sa kapanahunan natin, maraming humahawak sa mga ganitong mga paniniwala.
At iba nga ay ginagamit pa ito parang anting-anting sa kanilang tahanan. Pero ang kapansin-pansin po doon, meron nga silang mga altar na merong mga Diyos-Diyusan. Ngunit, yung pamilya ay hindi nagkakasundo-sundo. Ibig sabihin, napapawalang halaga, galang yung kanilang Diyos. Ngunit sa atin, kaya nga, dapat ang Diyos natin ay nakatalaga sa ating puso, nang hindi natin ito nakakaligtaan. Hindi po natin makakaligtaan. At sa gayon, tayo ika nga ay lalakad sa katotohanan. Unang bahagi po, sabi nga dyan sa ating paksa, iniingatan at inililigtas ng Diyos yung ang kanyang mga anak. Rinuktong natin, iniingatan at ililigtas ng Diyos ang kanyang mga anak. Yan po yung pangako, ng Diyos noong pa man, sa mga Israelita. At tayo man, katulad din ng mga Israelita, bagamat hindi tayo kanyang bayan, at tayo ika nga ay nagkaroon ng relasyon, di ba? Isinugpong tayo, kumbaga sa puno, di ba? Isinugpong tayo doon sa sanga. At sabi nga dyan sa Awit 22 verse 10, sabi po dyan, ako'y nahagis sa iyo mula sa bahay bata. Ikaw ay aking Diyos, mulang dalhin ako sa tiyan ng aking ina. Nahagis or cast or form sa ating pong sinapupunan. Kita nyo, doon pa man sa sinapupunan ay naroon na. Alam na ng Diyos at iniingatan na ang bawat tao. Kaya, ang ating Diyos, ika nga, ay makapangyarihan sa lahat. Sabi nga natin, di ba? Yung sa mga kapangyarihan Diyos, yung omnipresent, saan man dako, naandun siya. At gayon din yung omniscient, alam niya. Yung nakaraan ngayon at sa mga darating. Kaya tayo po, kilalang-kilala na tayo ng Panginoon. Lalo na tayo mga Kristiyano, doon pa man sa ating sinapupunan, ay naroon na ang pag-iingat ng ating Panginoon. At tayo po'y naging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus by adoption. Sabi nga dyan sa Ephesians 1:5. Sabi po dyan, Ephesians 5, na tayo'y itinalaga. Yan ang una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa mga pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Sa pamamagitan po ng ating pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. At sa Roman culture, kapag ikaw ay inadapt ng mag-asawang Romano, lahat ng pribilehiyo bilang isang anak ay nasa iyo. Kaya napakaganda po, gayon din tayo. Lahat ng pribilehiyo na ating pong makakamtan sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoon. Makukuha po natin yan, bagamat hindi pa kasalukuyan, ngunit darating ang panahon. Makikita po natin ang ating kalagayan. Kaya nga, doon sa preaching ni Brother Renato, di ba, na tayo ika nga, ay mga anak na ng Diyos. Tayo po, bawat isa sa atin, sa pamagitan ng ating pagtiwala, panampalataya sa ating Panginoong Hesus. At tandaan po natin, ang Israel ay yung pong banal na bayan ng Diyos. Sabi nga dyan sa Deuteronomy 7:6, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa Kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa.
hindi dahil sa, sabi nga dun sa pagpapatuloy kung babasahin natin yan, ano, hindi dahil sa sila'y marami, kaya sila'y pinili ng Diyos o magagaling, mahusay. Kundi dahil doon sa mga pangako niya, doon pa lang kay Abraham. Yun po ay tinupad ng Panginoon. At tayo po, bilang mga anak ng Diyos, tayo rin ay merong magandang katayuan sa harapan ng Diyos. Sabi diyan sa 1 Peter 2:9. Sabi po diyan, dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya nga tayo ay pwede na tayong lumapit directly sa Diyos sa pamagitan ng ating panalangin, direkta na. Hindi na natin kinakailangan ang tagapamagitan. Di ba, ang Old Testament na mga priest, sila'y namamagitan doon sa mga Israelita o mga Hudyo. Ngunit tayo, sabi dito ay tayo ay makaharing pagkasaserdose, bansang banal. Kaya tandaan natin, hindi na kinakailangan na natin ang sinumang mga santo, santa, para dalhin yung ating mga karaingan. Direkta na po, meron tayong access sa langit sa magitan ng ating Panginoong Hesus. At isang halimbawa po, si Jeremiah. Di po ba? Sabi diyan sa Jeremiah 1:5, bago kita inanyuan, sabi doon, sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Kaya isipin po natin na tayo, na bawat isa, mga mananampalataya, ay merong mga tungkulin, gawain na inilagay sa ating mga balikat. Kaya nga doon sa BS namin, parating ipinaliliwanag ko na kayo bilang isang katawan ng Panginoon ay meron kayong bahagi sa tungkulin o gawain. Hindi lamang tayo taga-upo, taga-pakinig, ngunit meron tayong tungkulin. Kaya tayo po, nandito alam ko na bawat isa sa atin ay merong mga tungkulin. At pangalawa po, meron tayong, sabi diyan sa pangalawa, iniingatan at ililigtas ng Diyos to maging sa ating pagtanda. Maging sa ating pagtanda. Sabi diyan sa Isaiah 46, verse 4. Sabi rito, hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin at aking ililigtas. Ang gandang pangako. Kasi po, sa kapanahonan natin, di po ba, ang isang tao na ika nga lumabas na sa kanyang gawain, trabaho, sa opisina man, sa gobyerno, ang akala niya ay wala na siyang kabuluhan. Naroon na lang ang sa isang tabi. Naroon na lang yung pamamasyal. Naroon na lang nga yung pagbibili ng mga pangangailangan niya. At wala na ang kabuluhan. Ganun na lang umiikot ang kanilang buhay. Ngunit tandaan natin, maging sa ating pagtanda, ay meron po tayong magagawa. At ang Panginoon, nariyan siya. Tayo po ay kanyang ililigtas at dadalhin. Ang Diyos ay walang pagbabago, tandaan natin yan, Sa Malakay 3:6. Ano sabi diyan? Sapagkat ako ang Panginoon, ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob
ay hindi mga uubos. Kaya kita nyo, no, mula pa doon sa pangako, mula doon kay Abraham, at sa saling-saling mga lahi, ika nga ay hindi nakalimutan ng Diyos yung kanyang mga pangako. Hanggang dumating ang tagapagligtas. Hanggang sa panahon ngayon, makakita natin, yung kanyang bayan, iniingatan niya, bagamat dumaan sa maraming mga pagsubok at maraming pagpalo ang mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Naroon kasi yung kanilang paglayo sa Panginoon. Ang gusto nila, yung kanilang dinidiyos ay nakikita nila. Kaya yung maraming bansa sa kapaligiran nila ay kanilang tinutularan, ginagaya. Kaya nga, nung time na wala silang Diyos, sabi kay Samuel, bigyan mo kami ng isang puno o isang hari na aming susundin. Kasi nakita nila na yung buong kapaligiran ng kanilang mga bansa sa kapaligiran noon ay merong mga hari. Ayaw ni Samuel, ngunit ibigay mo, sabi ng Panginoon, para makita nila kung ano ang magiging resulta kung sila ay meron ng hari. At sinabi doon yung mga negatibong mga mangyayari. Yung kanilang mga anak kukunin bilang mga sundalo, mga tagapaggawa ng mga iba't ibang uri ng mga kagamitan, kukunin yung kanilang mga bukid. Hindi sila naniwala. Hindi po sila naniwala. Kaya ang nangyari, ibinigay sa kanila yung gusto nila. Kaya nakita po natin ang naging resulta. Mula nagkaroon ng hari, ups and down, ang Israelita. Kasi kapag sila ika nga ay malaya, nakakagawa ng gusto nila, ginagawa nila yung kagaya sa kapaligiran nila. Yung mga pagsamba kung papaano. Yung pag-aalay ng mga anak nila. Paggawa ng mga idol. Kaya kapag sila ika nga ay sinaway ng Diyos, gumagamit ang Diyos ng ibang bansa. At kapag sila ika nga ay naaalipin na, nahihirapan na at tumawag sa Panginoon, tutulungan sila. Ngunit kapag sila ay maluwag na naman, malaya na naman, babalik uli yung kanilang mga nais. Kaya tayo po, bilang mga Kristiyano, anak ng Diyos, tayo ika nga ay hinango na, di ba? Hinango na tayo sa putikan. Hindi na natin dapat balik-balikan yung mga kasalanan natin nung una. Naalala ko tuloy nung araw, yung mga alagang baboy, hindi nakakulong yan kasi palibhasa noon, yung mga bahay-bahay noon, wala pang mga bakod-bakod Maluwag pa, maluluwag, kasi malalayo pa yung mga pagitan ng bahay. Kaya nakita mo yung nakakawalang mga baboy, naglulublob dun sa burak. Kahit na anong linis mo dyan, babalik at babalik muli. Babalik at babalik. Ganyan din yung aso, di ba? Kapag sumuka, kinakain ulit yung kanilang sinuka. Sana hindi na po tayo ganun, Bagamat tayo'y malaya, hindi yung kalayaan na yun ay sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung sarili natin ang masunod. Ang Diyos ay walang pagbabago, Ang pangako ng Diyos ay hindi bigay bawi. Kapag ipinangako niya at ito ibinigay niya, at gumawa ka ng hindi maganda, at ikaw ay lumayo sa Diyos, hindi na binabawi ng Diyos yun. Pero umasa ka na meron yung bunga. May consequence yung ating gagawin. Kita niyo si David, di ba? Si David, bagamat siya ika nga ay malapit sa puso ng Diyos, ngunit siya'y nagkasala. Ano ginawa ng Diyos? Pinarusahan din siya ng Panginoon. Para ika nga makita niya yung pagkakamali niya.
Ang kagandahan kay David, kapag alam niya yung kasalanan niya, ay nanunumbalik sa ating Panginoon. Ganon sana tayo, no? Kaya lang wag yung paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang na pagsisisi tapos babalik uli sa ganong mga kasalanan. Kaya, kailangan natin ang isang pastol. Kaya nga inilagay sa atin ng Panginoon, hindi lamang ang kanyang salita, kundi ang banal na Espiritu. Kaya nga, ang Diyos ay ating pastol at bilang at gabay at patnubay. Ano yung sabi ni David? Psalm 23, 1 and 4. Sabi niya sa verse 1, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Hindi ako mangangailangan. Kaya kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, isipin natin na bagamat merong mga pagsubok sa buhay, paghihirap, ang kailangan natin ay magpatuloy lang. Magpatuloy. Kasi yan yung layunin ng Diyos sa atin eh. Na tayo ika nga ay dumaan sa mga mabigat na pagsubok sa buhay. Kita nyo si Job, di ba? Sinubok siya. Pero ano nangyari? Ibinalik muli ng Diyos yung kanyang yaman, pati yung kanyang pamilya. May hangganan ang lahat ng yan. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako nangangailangan. Verse 4 sabi, oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Kasi ang mga tupa, meron ding mga mga kakulitan ng iba. Kapag sila ay nasa kawan, merong umihiwalay, merong lumalayo. Kaya kailangan yung tungkod. Yung tungkod niya parang sa payong, di ba? Hinuhuli sa leeg, ipinababalik dun sa kawan. Kasi ang pagnaligaw yan, walang direksyon. Kapag siya ay nag-iisa, kapag siya ay nalayo, kung saan siya mapaharap, lakad, takbo, hindi niya alam, merong bangin, merong mababangis na hayop. Kaya kailangan natin ang gabay sa ating buhay. Kita nyo, lalo na sa panahon natin ngayon, ang mundo, sabing ganon, ay napapaligiran ng kadiliman, kasalanan. Kaya kung ano yung nakikita, naririnig, yun yung ginagaya. Kaya sa mga bata, di ba, madali sila ikangang sumunod sa ganyan. Lalo na sa mga cellphone, sa mga gadget. Magaling sila. Ngunit, hindi nila alam na papalayo sila sa nais ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya, lumakad ba tayo, no? Sabi rito, sa lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Basta't yung ginagawa mo ay tama. Sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Kaya kung medyo lumalayo tayo, nalilis tayo, pinapalo tayo ng Panginoon. Para tayo ay magbalik loob sa Kanya. At binigay sa atin, di ba, ang banal na Espiritu upang ito ay magpaunawa ng katotohanan. Sabi diyan sa John 16:13, sabi, gayunman, kung siya, Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kaya nga, na alam natin kung tayo ay mga anak ng Diyos Basahin natin yung Romans chapter 8. Makikita po natin diyan, doon nakahayag. Tayo ay mga anak ng Diyos. Nagpapatotoo ang banal na Espiritu. Kaya nga po mga pangako mula sa kanyang salita na iniwan sa atin ay nagbibigay unawa, understanding. Kita niyo yung mga yung mga alagad niya,
Nung kasama-sama niya, 3 taon, mahigit kalahati, sa kanyang pangangaral, paulit-ulit, sinasabi niya na siya ay magdaranas ng paghihirap at hahantong sa kamatayan. Ngunit siya ay muling babangon. Hindi nila agad naunawaan. Ito ay higit lamang nilang naunawaan nung si Christ ay nasa kalangitan na. Sa mga gawa, makikita natin yan. Yun yung sinabi ng Panginoon, yung bagay na yun. Doon lang nila na lubos na unawaan. At sa atin, itong kanyang salita. Kailangan inaaral, binabasa natin, at pinagbubulay-bulayan ang nilalaman nito. At tandaan po natin, na kailangan natin talaga ang Word of God, salita ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin. Upang hindi tayo, unang-una, maligaw. Hindi tayo madaya ng mga maling katuruan. Kapag ito ay nasa iyo, mas malaking advantage sa atin to eh. Hindi lamang sa may pagtatanggol natin ating faith, maibabahagi pa natin ang salita ng Diyos sa iba. Kung paano papamaraan. At dito po sa sa awit, ang ganda tong to pinag-aralan po to sa Psalm chapter 92, verse 12 to 13 to 14. Sabi diyan sa 12, sabi, ang matuwid, sabi rito, ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. At kung ating pag-aaralan, babasahin, yung palm tree na to, at saka yung cedar in Lebanon, ito'y napakahalagang mga kahoy pala. Alam niyo ba na ang palm tree, ito ay tumataas. Ika nga ng 80 feet, pinakamataas. Yung pinakapangkaraniwan, 40 to 50 feet. At marami siyang mga ikangang produkto. Hindi rin ito nalalayo sa ating, sa nyug. Tree of life, sabi nga, di ba? Mula hindi lang sa bunga, sa mga dahon, puno, di ba? Nagagamit yan. Maraming gamit. Kasi ang alam natin, pag sinabi nating palm tree, yung lang, di ba? Yung maliit, yung mga sa halamanan, hindi masyadong tumataas. Ito, biro nyo, 80 feet. At samantalang yung cedar of Lebanon, ito yung ginamit sa doon sa templo. Kung pag-aaralan natin, mula ito ay sa Lebanon pa. Idinala ron sa Israel para pagpapagawa ng templo. Sabi diyan, ito mas mataas to, mas malaki ito. Tumataas yan ng 120 feet high. At yung circumference niya, yung paikot, sabing ganun, 30 feet. Hindi mo na kayang yakapin. Kaya pala, yan pala yung mahalagang mga kahoy sa panahon na yun, At gayon din, tayo, siyempre tayo, mga tumatanda tayo. Di ba? Isipin natin na, magiging mabunga pa rin tayo. Magiging mabunga pa rin tayo, maging sa ating mga edad. At magagamit pa tayo ng Panginoon. Being useful to honoring God. Iisip kasi ng iba, yung yung work, trabaho, gawain, ministeryo. Meron pang ibang paraan. Isa na nga doon yung panalangin. Di ba? Panalangin.
lalo na sa ating iglesia, mula sa ating pastor, sa mga leaders, ipanalangin natin. At kung meron tayong ikang may babahagi, katulad yan sa mga missionary, para ika nga, maabot pa ang maraming kaluluwa sa mga lugar na kanilang pinaparoonan. At tandaan po natin, tayo man ika nga ay umidad. Sabi pa dyan sa 13, sa 92 verse 13, sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa looban ng aming Diyos. At 14, sila'y magbubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. Yan yung kalagayan ng mga old age. Pero hindi walang kabuluhan. Isipin natin parati. Kasi iba talaga, iniintay na lang yung kanilang paglubog ng araw nila. Hindi. Kaya nga tayo dumaan sa ganitong edad. Merong purpose ang Panginoon. Merong purpose sa ating lahat. At yung pangatlo po, sabi diyan ay ililigtas, iingatan at ililigtas ng Diyos na walang kaparis. Na walang kaparis. Ano sabi sa verse 5? Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Meron ba? Ang sagot ay wala. Walang kapangyarihan na iba o katulad ng ating Panginoon. Tanging siya lamang. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ano sabi sa Revelation chapter 1 verse 8? Sabi diyan, ako ang Alpha at ang Omega. First and last letter ng Greek alphabet. Alpha at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, mapalad tayo. Walang pwedeng nga bumangga sa atin, di ba? Walang pwedeng makaagaw sa atin, sa Panginoon. At maging si Lucifer, tandaan natin bagamat siya may kapangyarihan din, hindi katulad ng Diyos. Hindi katulad ng Diyos. Si Lucifer ay merong hangganan ang kapangyarihan. Siya ay nilikha lamang ng makapangyarihan Diyos na nagkaroon ng pride sa puso. Gusto niya mahigitan. Mahigitan ang Diyos. Nakita niya na niluluwalhati ng mga anghel. Sabi niya, doon ko ilalagay sa pinakamataas na luklukan na bituin pinakamataas na bituin. Doon ko ilalagay ang aking luklukan. Kaya siya ay ibinaksak dito sa lupa. Nung nakita ng Diyos yung kanyang hangarin. At limitado nga ang kanyang maaaring gawin. Hindi siya katulad ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, omniscient, omnipotent, omnipresent, saan man dako, nandun ang Panginoon, di ba? Pero siya, hindi katulad nun. Kung siya'y nandito, wala siya sa ibang daan, sa ibang lugar. Kaya mapalad tayo, meron tayong Diyos na nakakakita sa atin at nahawakan tayo. At siya po ay nakalaan na sa impyerno. At tandaan natin, anghel ay ginawa, unang-una hindi para sa tao para kay Satan at sa kanyang mga alipores. Sabi diyan sa Matthew 25:41, sabi, kung maggagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa at pasaapoy na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Yung po yun, nadamay lang tayo Nadamay lang.
Kaya maraming mga kaluluwa na kanyang naakay na makakasama niya nun sa akin. Kaya nga po sa atin, maging sa kapanahon natin, maging sa hustisya natin, maraming nakakapagtago sa batas o hustisya. Ngunit sa Diyos ay walang makakalusot. Lahat po niyan ay kita po niya. Saan pa tayo? Ika nga, sabi nga sa Romans 8:31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sagot po, wala. Wala po. Kaya, kung ano yung nais ng Diyos para sa atin, yun ay para sa kanyang layunin, lalo na sa ibabaw ng lupa. Bigyan tayo ng lakas, manalangin tayo na magawa yung kanyang layunin. Kasi kung tingnan lang natin, babasahin natin, sa isip natin ay hindi natin kaya, mahirap. Ang kailangan ay sumulong tayo. Gawin natin. Parang iaakit ka sa baitang, di ba? Sa pag-aaral, di ba? Kung titingnan mo, mula sa unang baitang, hanggang doon, hindi lamang sa high school, elementary, high school, meron pang dagdag na 2, di ba? 2 grade school, meron pang dagdag. Kaya kung titingnan mo, parang nakakabagot, ika nga na tamad. Kaya yung maraming kabataan ang ika nga na tumitigil. Kahit na merong mga pangmatrikula. Pero tayo tandaan natin, sa bawat hakdang na ating tatahakin, ay merong mga hindrance, merong mga pagsubok, dadaanan tayo. Ngunit patuloy lang tayo. Di ba? Sabi ni Santiago, maging sakdal yung ating gawa. Maging sakdal. Tuloy-tuloy lang. Para tayo ika nga ay dumadaan sa isang takbuhan na merong simula at merong finish line. At doon sa finish line, naroon ang ating Panginoon. At sa ating pagtapos, sabi rito, bagamat pangako ito ng Diyos sa mga Israelita na kanyang bayan, tayo man na naging anak ng Diyos sa ating ugnayan kay Kristo ay maingatan at gagabayan sa ating pagtahak sa magulong sanlibutan hanggang doon sa kalangitan. Alawa, dumaan man ang maraming taon sa ating buhay, tayo ay magiging mabunga kung patuloy nating gagawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo ika nga na tatalikod, titigil. Kailangan patuloy po, patuloy at patuloy. Ano man yung dumating sa ating buhay, patuloy lang tayo. At pangatlo, makakaasa tayo sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin, sapagkat siya'y makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, salamat po muli sa iyong paalala sa gabing ito na ikaw po ay patuloy na makakaingat at magbibigay ng pagliligtas sa iyong mga anak. Hindi lamang sa mga Israelita, sa mga Hudyo, kundi maging sa amin na kumilala, tumanggap, sumampalataya sa anak na si Jesus, ang iyong pangako, Panginoon, ay magaganap hanggang sa dulo ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Nanawa maging nasa kanilang mga tahanan, nanaway gumawa po sila ng patuloy na pagkilala, hindi lamang pagkilala, pagtanggap sa iyong anak na si Jesus, kundi pagsasagawa ng mga bawat hakbangin, gawain na siyang itinuturo mula sa iyo pong mga salita. Ama, salamat po sa bawat isa na rito at dalangin ko, pangunahan, patnubayan ang aming iglesia na marami pang kaluluwa sa aming kapaligiran, ang aming mga paalalahanan upang sila man ay di mapahamak na
kasama ng Diablo o ni Lucifer doon sa walang hanggang kaparusahan. Matulungan mo po kami, bigyan ng lakas at tapang na ito ay mabigyan ng panahon sa bawat sandali, oras ng aming buhay, ay amin po itong maisagawa. Salamat po at dalangin namin na naway hindi lang naging paalala sa bawat isa sa amin ang aming pong aral sa gabing ito, kundi ito ay aming maitago sa aming mga puso't isipan na sa oras na ito ay aming kakailanganin, ito ay aming maisagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa kalayaan na kami po ay mayroong pagtitipon na katulad nito. Pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay, dadaan po tayo sa ating dako tayo sa ating pagbibigayan. At aking mong basahin ang talata dito po sa Lucas chapter 6 verse 38. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Tayo po ay dumako sa panalangin. Panginoon Diyos, muli salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay ng bahagi sa amin pong tinatangkilik para sa iyong gawain at naway ito'y pagpalain mo at patuloy na magamit sa lahat po ng mga pangangailangan ng iglesia at mga bayarin. Lalo na nga po sa pagtulong pinansyal sa mga misyonaryo na pumapalaot, pumaparoon sa malalayong lugar ng ibang bansa upang iyong salita ay maipangalan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pagbibigayan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Tayo po ay magpasalamat. Amang Banal, muli salamat po sa nalikom na salapi. Naway, patuloy po ito na maging biyaya, pagpapala sa iglesia. At gayon din, dalangin ko ang bawat isa, nakapagkaloob man o hindi, ikaw ang magbigay sa kanila ng patuloy na biyaya upang sa gayon, sa mga ganitong mga gawain, kami po ay maging bahagi. Pagpalain mo rin po ang bawat mga naghahanap buhay ng mga kapatiran. At ikaw magbigay ng patuloy na lakas, kalusugan at paglalayo sa anumang mga karamdaman sa aming kapanahunan. Salamat po, Panginoon, sa sandaling ito sa aming pagbibigayan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Hinanyayahan ang lahat ba tumayo para sa ating huling awitin? Highways and byways and many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me
your blessing out of my life. Make Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Other will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you in your name. Love us, the Master, love you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Sa ating pagtatapos, tawagin po natin si Brother Conrad para sa closing prayer. Tayo po'y muling magpurit, magpasalamat sa natapos po nating gawain sa gabing ito. Makapangyarihang Diyos naming Ama, muli kami ay labus, nagagalak, pupuri sa iyong kabutihan sa amin, sa kalayaan na patuloy na ipinagkakaloob upang kami magkaroon ng ganito pong gawain sa amin pong music service. Salamat Panginoon sa iyong pong mga paalala. Salamat sa kalakasan mula po sa iyong salita. At dalangin nga po namin na naway ito ay makita sa aming pong buhay at patuloy na magtiwala sa kabila ng mga kabigatan, pagsubok sa buhay, ay amin pong isagawa ang mga gawain na iyong pong inilagak sa aming pong balikat upang ito'y hindi lamang simulan kundi ito'y aming tapusin. Ama, bigyan pa kami ng patuloy na kaalaman, karunungan mula sa iyong salita na ito ay aming maipangaral at madala lalo ang higit pinakamahalagang mensahe. Walang iba ang ebanghelyo ng kaligtasan mula po sa iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo Panginoon ang bawat isa sa amin sa gabing ito, maging sa aming pagdulog sa iyo sa panalangin na naway ikaw po ang magbigay ng katugunan sa bawat karaingan ng bawat isa, maging ang mga naroon sa kanila pong mga tahanan. Ikaw po nawa, Ama, ang patuloy na kumilos at maging bahagi po
sa ganito pong pagtitipon. At kami rin po ay nagpapasalamat sa aming missionary, Neil Lenge, sa kanya pong pagdalaw sa aming iglesia. Pagpalain mo siya, Panginoon, patuloy ingatan, gabayan sa lahat ng oras ng kanyang buhay, at maging biyaya po siya sa lugar na kung saan siya, Panginoon, ay iyong dadalihin. Ang mga pangangailangan po niya, hindi lamang sa larangan ng material na bagay, pinansyal, kundi higit kalakasang espiritual. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. Ingatan kami, maging sa aming pagsamantalang pag-iwalay sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen.